Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. So ito malaking tagumpay ito Kabibig. Oo, congratulations kay VP Sara. Kasi 6 lang ang pumirma sa impeachment case. Sabi ni Reginald Velasco Kabibig, as of January 17, 2024, kahapon. As I've said earlier po, naghihintay po kami doon sa fourth complaint na tinatawag or consolidated complaint. Nakiusap po kasi sa akin ito mga house members. Hintayin lang kasi nila, alam nyo naman ang dahilan kung gagamitin tong usual process. Wala nang panahon para mag-prosper ito sa House of Representative at Trial Senado. Ayon kay Velasco, 6 pa lang ang pumirma. Ay nako, ewan, naghihingalo daw. kapos sa suporta ng Kamara ang impeachment case ni VP Sara. Ito si Franz Castro, hindi pa rin natatapos ang kanyang pagiging Franz Castro. Kaya Kabibig, may chika ako sa inyo. Si Abante, chairman ng Quadcom. Nagsabi nga si Abante nga, kapag merong lalapit sa akin at papirmahin ako ng impeachment case ni VP Sara, tatanggihan niya. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin, Abante? Akala namin is matatag at ipaglalaban nyo ang mga ang tawag dito, ang mga na-discover nyo di umano sa Quadcom hearing nyo. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Para yatang papabor kayo na wala ng impeachment case si VP Sara. Di ba nagpa-Quadcom kayo dahil lang sa ganito? Di ba? Alam na ni VP Sara noon pa, sinabi ni Castro na may impeachment case. Ito nangyari na, pero bakit hindi nila sinusuportahan? Ay, eto Kabibig ito pala ang nangyari. Sabi ni Benny Abante, they are quiet cold, malamig pa sa Pasko about the impeachment complaints. Ang mga kongresista, walang pakialam. Si Franz Castro lang, si Brosa, si Manuel, at yung mga ibang pare at madre ang may pakialam. It would be better if we defer the impeachment complaint and then just again file it in the new Congress. So, ibig sabihin, wala na silang pakialam. Basta nagawa na namin ang trabaho namin ng Quadcom, bahala na kayo mag-analyze. Kaya nga, tinatanong ko kanina yung ibang mga house leaders natin, and sila din, we are in a quandary kung ano talaga ang gagawin ng leadership about that. Sabi ni Bini Abante, sa next Congress na lang, wag ngayon. So, eto na nga, Kabibig. Ito na. Malalaman natin kasi may interview si Benny Abante. Makinig tayo sa interview ni Benny Abante. Eto na Benny Abante. Kumusta na ba po ang iyong interview? Ay, eto na ang interview ni Benny Abante. Masasaka talaga. Let's listen. Kayo ba tingin, ito ba itutuloy ng Kongreso po o isi-shelve ba? Kasi may usap-usapan na baka daw pagkatapos ng eleksyon saka gumalaw ang impeachment complaint. Malaking question yan. Sa akin, ako personally, I don't think that we should even tackle the impeachment complaints now, no? Sa kanya, even sa akin, we don't need to tackle the impeachment complaint of VP Sara. Bakit nagbago ang hangin, Benny? Bakit may nararamdaman ka bang masamang hangin na pwedeng papasok sa katawan? Naramdaman mo ba ang pag itutuloy nyo to, matatalo kayo sa eleksyon? Like that the election is quite near. Campaign period po ngayon, no? So, siguro, anyway, ang impeachment naman, pwede namang i-file yan every year. Every year, no? So, tama naman. Maaaring makuha namin ng 1/3 ng boto ng impeachment sa House. Pero we do not know kung yan magpa-prosper sa Senado yan, no? Correct. So, sa akin, it will be better if we defer the impeachment complaint and then just again file it in the new Congress. Yes, sir. Pero sir, yan ba yung napag-usapan
napag-usapan din ninyo among the House leaders at meron na bang desisyon tungkol dyan sa timing? Hindi pa. Kaya nga tinatanong ko kanina yung ibang mga House leaders natin. And sila din na very na-quandary kung ano talagang gagawin ng leadership about that. Oh, so naguguluhan sila. Ano bang gagawin natin dito? Ito na yung resulta ng Quadcom na hinihintay natin. Ito na ang chance na ma-impeach si BP Sara, pero parang maiiba ang hangin. Parang malakas ang epekto ng INC rally. Parang iba yung hangin pag itutuloy natin to, baka masamang hangin ang maaamoy natin. Baka ipadpad tayo. Baka ishoot tayo sa inodoro nito. Let's continue. Pero ano po yung sense nyo? If you talk to the House leaders, ano po yung sense ninyo? Pareho pa, do they agree with you na yung susunod na kongreso na lang ang magpakal ng impeachment ng Palagay Vice ko, President? I think so. Nakikita ko naman na yung ba sinasabi ko sa kanila, they're more amenable to that than actually discussing the impeachment complaints now. Pero kung sakaling hindi mag-prosper yung impeachment, maghihintay pa ng 1 year, di ba? Bago magkaroon ng Yes. ng mga file, no? May 1 year ban. Yes. Oh, yes. In fact, 2026 pa yun. baka kung hindi pa naman to binibigay sa Committee on Justice Yes. pag binigay na yan sa Committee on Justice may 1 year Andal. ano na yan kaya palagay ko hindi na rin pag-uusapan yan Basura. So it means nagsasayang lang kayo ng oras, Jan Franz Castro. Hindi nga kayo susuportahan ng mga majority. Oo. Hindi kayo susuportahan ng mga chairman, ng mga committee, ng Quadcom. Nagsasayang lang talaga kayo ng oras. Lalo na yung mga taong ipadisbar si Pangulong Duterte. O yan, ano ba naman yan? Ang Quadcom nga, nagsabi na ay sa 20th Congress na lang yan. Ito pa. palagay ko okay we can investigate more to be able to be more sure the 20th Congress we can be more sure of the impeachment rather than today. Wala pang lumalapit kay Manila 6th District Representative Benny Abante upang hingin ang kanyang endorsement sa isang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung meron mang magtatangka, hindi niya ito susuportahan. Hindi susuportahan ni Benny pag may hihingi na endorsement. Paano yan, Franz Castro? Ang sakit sa dibdib. Aray! Para yatang sinaksak ako sa puso. Akala ko friendship ko silang lahat. Akala ko ang Quadcom ay maniniwala sa aking mga hinanaing. Akala ko ang Quadcom ay para sa bayan. Muwe! Nako po, nagisa sa sariling mantika si Franz Castro. Naniniwala siyang hindi na ito kayang asikasuhin Tama. ng 19th Congress. At this point in time palagay ko hindi na I made up my mind that I'm not going to be a party of the impeachment now. I've made up my mind. I will not be part of the impeachment now. Ano yan? Ano na yan? Agay. Because it's too short a time. And I think that we're not prepared for it. Ganito rin Too short of time? O takot kayong hindi manalo? Takot kayo na mainodoro kayo? Kahit na hindi ma-impeach ngayon si BP Sara or ma-impeach si BP Sara ngayon, iba ang kamandag ng mga Duterte supporters. Nakalista na ang mga pangalan nyo na hindi kayo iboboto. So, kailangan talagang magpapa-impress kayo sa mga Duterte supporters. Kailangan talagang makuha ninyo ang kanilang loob. Ang problema if makukuha pa ba ninyo ang loob ng mga Duterte supporters para suportahan kayo? Halata naman talagang wala na talagang amor sa mga Duterte supporters kayo. umano ang pananaw ng iilang kasamahan niya sa Kamara na nakausap niya kaugnay ng issue. Paniniwala ng kongresista, mas mainam kung pag-iibayuhin na lamang ang investigasyon sa paggastos ng confidential funds ni VP Duterte sa pamamagitan ng Department of Justice. Tama. At ihain ang impeachment complaints sa 20th Congress.
Gate pa nito, sakaling makakuha ng 103 endorsers o 1/3 sa mga miyembro ng Kamara ang isang impeachment complaint laban kay VP Duterte, hindi pa rin nakatitiyak kung uusad ito sa Senado. Paano makakuha ng 143 signature? 6 pa lang ang pumirma. 6 pa lang ang pumirma. Uy, so wala talagang development ito. Sabi dito, while with the present support na 6 po, wala hong mangyayari dyan. Sabi ni Velasco, even the Committee on Justice po, bago po yan makalusot, kailangan po yung simple majority ng members po. Medyo mahirap pong kumuha yung voting ng House members in both plenary and Committee on Justice. Agoy. Sa plenaryo, 6 lang. Sa Committee on Justice, ang hirap kumuha ng pirma. Paano yan? Ay, nako. Saad pa ni Velasco, kinakailangan daw kasi ng 154 na boto mula sa 308 na bilang ng House members upang makuha ang majority vote sa plenaryo, habang 16 mula sa 30 na boto naman sa Committee on Justice. Mahirap ang kumuha sa Committee on Justice. Sa plenary, 6 lang. O, 154 minus 6. Kayo na mag-math, mailan na lang ang kulang. Di ba mga kabibing? O, kahit nag-rally-rally sila ngayon, wala pa rin. O, impeach BP Sara rally. Kumusta na nilangaw? Kaya nga sabi ng iba dyan na palya talaga to eh. 1 taon para bibilangin kung hindi mapostro ito. So 2026, malapit na ang eleksyon, 'di ba? So depende na sa inyo. Kaya nga yung iba diyan, mga politiko, ramdam nila ang power ng Duterte eh. Sabi nila, hindi natin matitinag ang mga Duterte. Para yata tayo ang magiging inodoro pag i-push natin itong impeachment ni VP Sara. Tingnan nyo kahit may mga mali-maling ratings, kahit 41% gustong magpa-impeach si VP Sara, mali para yung survey rating na yan. Tapos marami daw bilib sa Quadcom. Kung marami ang bilib sa Quadcom, i-push yung impeachment. Sayang naman ang bilib ng mga tao sa Quadcom kung walang patutunguhan ang inyong Quadcom hearing dyan. Diba? Papunta na kayo sa exciting part, impeachment kay VP Sara. Bakit biglang liko yung ibang kongresista? Bakit ang lamig-lamig yun na tungkol sa impeachment case? Sabi pa ni Abante, ang 20th Congress na ang bahala dyan. Bakit Abante? Tapusin nyo ang nasimulan nyo. Yan nga ang sinasabi ni VP Sara. Kumusta na? So yun na mga kabibig, ano ang iyong komento tungkol dito? Nako, sabi ng ilang mga netizen, I told you, hanggang paepa lang talaga ang mga kongresistang ito, ginamit lang ang mga Duterte para pag-usapan sila. Akala kasi experiment lang daw ito. Hala, grabe. Experiment kung makikita ng mga tao ang mga Duterte na ganito, na ganyan, na pangit ang mga Duterte na ganyan, kung maging effective daw ay matutuloy ang impeachment, pero ang nakikita nila iba. Mas dumarami ang supporters ng mga Duterte. So naduwag sila, nagising sila sa katotohanan, nagising sila sa kanilang masamang panaginip na hindi kaya natin ang mga Duterte. Diba? Ito si Franz Castro, hindi pa rin nawawala ng pag-asa. Sige Franz, i-push mo yan. Baka ito yung magiging legacy mo na ikaw makakapa-impeach kay VP Sara. Diba? Sayang naman kung wala kang maging legacy sa pagiging politiko mo. Diba? So impeach mo lang. I-push mo lang. Oo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Yung rally ng INC, baka may bagong parali naman ng INC. Naku po. Yan si Bongbong Marcos din, papaling-paling din pag-isip-isip. Nagsalita lang si Juan Ponce Enrile, baka nagbago na rin utak. Ewan ko, anong klaseng hinot-hit? So yun na mga kabibig, ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong opinion tungkol dito? Bago lang nasalita si Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya, wag nang bigyan ng pansin ang impeachment case ni VP Sara. Pero napagtanto din niya ang sinabi ni Juan Ponce Enrile. Ano ba talaga, Bongbong? Or
palabas mo lang yan, pero deep in your heart, gusto mo talaga ma-impeach si VP Sara. Pero sinabi ni Bongbong Marcos, Sara is unimportant. So why daw we discuss impeachment case? Oh. Pero sabi din ni Bongbong Marcos, not now. Kailan ba? Baka sa 2026, 2027, or 2028. Parang bahaw. Bisaya pa bahaw naman na, oy. Ngayon na. Hinihintay na kayo ng maraming milyong Pilipino na ipostro nyo ng impeachment niya. Ngayon na. So yun lang mga kabibigan ating latest lebak-lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. Bye everyone. See you next time.